Hello, good afternoon everyone. Just a short story. May nakasabay na kong Pilipina din kanina sa baba. Medyo mangiyak-ngiyak siya kasi nabuntis nga yung ano niya, yung anak niyang nag-aaral ng kolehiyo. I am talking about this not because gusto kong pag-usapan ang buhay niya, no. Hindi yun. Ang ano ko is gusto kong i-address to sa lahat ng mga estudyante na nag-aaral na kung maaari ay pag-igihan natin ng pag-aaral, ang magkaroon lang ng maayos na grades. Wala namang parents ang hihingi ng bagsak, lalo pat OFW. At second point is she's a single mom and she's trying her best and she's doing her best na maibigay ang lahat ng mga necessities ng kanyang dalawang anak. At walang parents din naman kahit hindi OFW ang matutuwa yung ang dami niyong sinasakripisyo para sa education ng inyong mga anak. Tapos malalaman mo ganyan. Parang ang sakit nun. Sobrang sakit nun. Especially sa mga OFW na walang karamay yan sa loob ng bahay. Especially kung nag-iisang katulong lang yan. Walang nakakausap yan. At pagpalagay natin na punta pa yan sa hindi masyadong open na na amo. Iba ang atake nun sa mga OFW. Kaya may mga OFW dito na mga nadidepress dahil sa dami ng kanilang mga iniisip, mga responsibilidad, at minsan hindi na nila alam kung paano at saan sila pupunta, ano ang gagawin, yung mga ganun ba. So sa mga estudyante, please do your part. Study well. Maipasa ang lahat ng mga exam, magkaroon ng maayos na mga grades. Alam ko maraming parents din naman ang isa lang ang hangad, ang makapagtapos lang ang mga anak nila, at kahit hindi yan mga honors with high honors, well, it's another points, but yung primary talaga nila is makapagtapos ang lahat ng kanilang mga anak. Tsaka wag masyadong demanding kung ano yung yun yung hihingin sa parents, hihingin sa mama, hihingin sa papa porket nasa ibang bansa. I'm telling you, hindi ganun kaluwag, hindi ganun kahayahay ang mga buhay ng mga OFWs. Ako nga personally na wala akong anak, hindi ganun kahayahay. But in giving back sa mga parents nyo, mag-aral ng maayos, yung maging responsable kayo sa bahay nyo, na kung ikaw man ay ate, kuya, magpaka-ate at magpaka-kuya kayo sa mga kapatid nyo, maging responsable in that way na tutulungan nyo yung mga parents nyo. And wag masyadong demanding, wag masyadong into it sa mga uso ngayon. Uso lang yan, lilipas at lilipas din yan. Makakatulong ka sa mga parents mo kung iipon sa lahat ng mga allowances na natatanggap. Mag-ipon ka kahit papaano. In that way, matutulungan mo yung parents mo. And then look after your mga kapatid mo kung may mga kapatid ka. In that way, natutulungan mo ang mga parents mo. At kamustahin nyo, most importantly, kamustahin nyo ang mga parents nyo kahit wala kayong hinihingi. Hindi yung tatawag ka lang, kakausapin nyo lang
kung may project, kung may tuition fee na babayaran or whatsoever, give time to your parents. Mind you, yung simpleng kamusta ka ma, kamusta ka pa, iba sa feeling yun. Yung wala kang hinihingi, yung simpleng kamusta, iba yun. Nakaka-touch ng heart yun. Iba yun ang dating sa amin. I don't know ha, kasi sa akin personally, a simple how are you, kamusta ka, it really means to me. Kasi hindi ka naaalala lang pag may kailangan. So yun, importante yun. Tsaka yung pag I love you ma, I love you pa, iba rin yun. Yun, iba ang dating nun sa amin. Kaya huwag niyong ipasawalang bahala dahil nasanayan nyo na ganito ganyan. Ako for one sa family ko hindi kami ganon. Pero a simple how are you, sa mga kapatid ko, I do really text them, I do really send them a message na kamusta kayo, yung mga anak nyo, ganyan. Ginagawa ko yun kasi wala mang hingin, wala mang or whatsoever, wala mang problema. Kamustahin pa rin natin kasi hindi natin alam yung mga kalagayan nila. Lalo pat kayong mga anak dyan na nasa Pilipinas na pinag-aaral ng mga tatay at nanay nyo ng mga OFW. Please, hindi masarap dito sa abroad. At they are just doing their duties and responsibilities to give you a better future. That's why nandito sila. Nandito kami, mga OFWs. Yun lang. Pahalagahan nyo ang mga sakripisyo nila kasi hindi lagi malusog yan. Kaya do your best, do your part. Okay? Keep going. God bless us all.